never talk to strangers, or kung hindi mo kilala, wag mong kakausapin. Kung dati, offline yun kasi hindi naman po yun, walang internet doon. Pero kung ang tip nun o yung advice nun ay wag makipag-usap sa mga hindi natin kakilala, the same thing or the same concept should also be applied when we are in the internet. Pero hindi naman po natin pinuput into bad light yung internet. Marami pong magandang pwede natin gawin sa internet. We can play, we can talk with our friends, we can talk with our peers, colleagues, pwede tayo mag-research dyan. Ang kailangan lang po natin, laging tandaan, unang-una po tayong kaagad makapag-usap sa mga strangers. Or kung talagang inevitable yon, ano ba yung mga information na hindi natin pwedeng i-share sa kanila? Halimbawa, we do not share our full name. Lalong-lalo na yung age natin kasi may mga vulnerabilities pong dulot yan kapag shinare po natin yung age natin. Wag din po natin i-share yung pangalan ng magulang natin, saan tayo pumapasok, ano yung mobile number natin, at ito po, very important din, kahit sa mga adults. Halimbawa, nagmi-meeting tayo sa Zoom, wag po natin sasabihin kung nasaan tayo, kung ano yung current location natin, kasi we would want to safe keep that information para hindi rin tayo mapuntahan or hindi siya mag-lead into further vulnerabilities. Nakaka-feel po tayo ng parang hindi tayo comfortable na kausapin yung taong yun o yung stranger na inevitably ay kausap natin. Stop conversing with that person. I-block mo yung taong yun. It's okay to say no. It's okay to stop conversing with that person. Lalong-lalo na kung hindi niyo naman po siya talaga kilala beforehand. Hindi niyo siya friend. So bakit hindi tayo compelled na kausapin sila, and communicate with our parents. Kausapin po natin yung mga magulang natin na ito yung nararamdaman natin online, ito yung mga experiences natin. Create that conversation para magabayan po tayo at talagang matutukan po nila tayo at tayo din makapag-share sa kanila kung ano po yung mga nangyayari sa atin online. Medyo off yung sinasabi nung kausap ko. Parang hindi ako okay doon. Okay lang po na we stop conversing with that person. We block that person kung gusto mo, o para hindi na siya mag-lead into further conversation na hindi rin natin magugustuhan eventually. Pag nag-ask sila ng inyong personal information, umabot na sa inyong mga email address, contacts, sa inyong location, or sa mga bank accounts, or sa pictures or videos pag nanghihingi, so wag na wag po tayong magbibigay. Also, hayaan din po natin ang ating mga parents or guardians na i-follow tayo sa social media accounts natin. So yung iba, so hindi sila comfortable na pina-follow sila. So hayaan din natin minsan para ma-monitor po tayo ng ating mga parents kung ano yung mga activities natin na sinishare at pinupost sa ating mga social media accounts, at para makita din po nila kung tayo po ba ay nasa danger o pwede po tayong ma-expose sa danger online. Di ba sometimes the internet can be somehow parang toxic? Iwasan po natin when we feel na parang we are not comfortable with the environment that we are in, we veer away from that situation. We can use the internet to support our well-being. Pwede tayong mag-yoga, pwede tayong maglaro with our friends, pwede tayong mag-Zoom party. So, I think yung message po dito is that we need to, from the first tip na umiwas po tayo sa mga negative, now we follow positive or accounts that promote positivity. Kung mahilig tayo mag-bake, pumunta tayo sa mga accounts na puno ng mga cake, mga breads, ganyan. So we surround ourselves with positive factors. Meron din po tayong mga applications, halimbawa yung Messenger Kids, TikTok, meron din pong mga features na kapag ang nag-register ay child, may mga automatic na mga features na naka-enable agad para nakikita po ng ating mga bata ay yung mga child-friendly na content lang online. If a child is concerned about something, talk to a trusted adult. Talk to your parent, talk to your guardian, and report the incident kung talagang medyo uncomfortable po kayo sa mga na-experience nyo, sa mga bata, sa mga na-experience nila at na nakikita nila. When we see a good post, like it, comment na, I like your post, and maganda yung pinost mo because it brightened my day. So yung mga ganitong klaseng mga simple things, simple actions, can actually make someone
someone's day brighter, someone's day better. And isa rin pong tip din na ina-advocate po namin, meron po tayong mga friends, matagal na natin silang hindi nakikita. We can check on them and ask them kamusta na po sila. Minsan yung mga ganitong mga pagkamusta, hindi man po natin alam yung effect nun sa kausap natin, but we do not know na baka yun na lang iniintay niya para gumanda yung araw niya. So spread kindness, choose kindness, and always say good things when you are in the internet. Kung gusto po nila ng mga engagements na talagang para sa kanila, na para sa mga bata po, ay pwede po nilang makita sa Facebook yung Ideas Positive. Pwede po nilang i-search yun. And gusto ko lang din i-promote yung isang organization na kung saan ako nagvo-volunteer din at may mga isinagawang programs noong pandemic, yung Positive Youth Development Network. So marami po silang mga programs na para po talaga sa mga bata at talagang mag-i-engage yung mga bata at may educate. Sige po, i-promote ko po yung aming mga social media pages. Meron po kami sa Facebook, sa Twitter, yung Safer Kids PH. Pwede nyo po yung i-like para po makita nyo po ang mga tips on how we can stay safe online.